So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Honda Motorsports Baliwag Branch para sa update natin. Nakita natin itong bagong-bagong Honda Click 160 ngayon 2026. Bagong taon, bagong motor. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito at yung specification? Tara, alamin natin yan. O ang karoon na natin yan. Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang So ayun nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle to ay nagkakalaga ng 116,900 kapag kinuha nyo ng cash. Siyempre available po sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best no, available nga po dito sa may Honda Motorsports Baliwag Branch. So meron silang dalawang unit, meron silang kulay white dito and then yung kulay gray doon sa dulo. So ayan, meron silang bagong ngayon 2026, bagong taon, bagong motor no. So sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle, ayan, available po sila. And kung nagtatanong kayo, ano nga ba yung bago rito? Yung specification, same pa rin naman. Yung design, same pa rin naman. Ang bago lang naman dito, update price, and then yung kanyang decals dito. So, bago sa front, meron tayong click na nilagay dito. Tapos, iba na yung design ng ating decal. Dito sa side. Okay, may click 160 dito sa side. And then, matte finish na kulay white. So, medyo iba yung pagka-white na ito. Parang, ano siya, yung parang dating Honda ADV, ganun yung pagka-white niya, tsaka matte finish. So sa kanyang headlight is same pa rin naman, naka-LED tayo dyan, and marami nagsasabi na yung bagong Honda Click 125 daw kamukha yung headlight nito. Pero tinignan ko mabuti, ibang-iba rin yung itsura nito compared dun sa 125 na Honda Click, di ba? So sa kanyang handlebar at sa mga ano niya, sa panel niya is same pa rin naman. Pero iba rin yung itsura nito compared doon kay Click 125. So marami din kasi nagsasabi na same daw. Pero yung laki, parang mas malaki pa rin itong Click 160. Okay, mas malapad pa rin siya. Meron pa rin naman tayo ritong side pocket and then may USB charging port. Nakakiles pa rin naman tayo rito. At ito yung kanyang remote. Ayan. So, halos same lang din doon sa remote ni Click 125. Okay? So, malalim yung side pocket dito. Sa side naman, meron din tayo rito. Malalim din. Mas malalim to. Napansin natin dito, mas malalim to compared to kay 125 na Click. Ayan. Mas maluwag yung ating gulay board natin dito and yung ating battery nandito pa rin. So mas malapad din yung ating upuan at malambot din yung ating foam na ginamit dito. So meron tayong compartment. Dito sa compartment parang same sila ni 125 na Click. Okay, pero yung design iba pagdating dito sa gas tank.
Tsaka iba rin yung ating grab bar dito. Matte finish din na kulay black, and then iba rin yung design. Naka ESP Plus tayo rito sa likod, or dito sa panggilid natin, at naka single shock tayo rito. Naka drum brake, and sa likod naka drum brake, sa harap naman naka disc brake tayo rito. Ayan. So sa taillight, same pa rin naman. Okay? So may side stand kill switch din tayo rito. And upuan natin para sa 5 to na kagaya ko. Kung abot ba ng 5 to na kagaya ko ang ganitong Honda Click 160. So upuan natin. Itsura natin dito. Yun. Mas mataas to compared dun sa 125 na Click. No, mas mataas to. Ayan, mas mataas siya compared dun sa Click 125. Iba yung ground clearance na ito. Ayan. So sa shock niya, ito, sobrang lambot ng shock na ito. Pati din sa likod, malambot din. And yung ating turning radius, sobrang lawak din niya. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ngayong 2026, bagong taon, bagong motor? Itong Honda Click 160. Okay, so puntahan nyo na lang dito sa may Honda Motorsports Baliwag branch. Tapat lang to ng Pure Mart. Okay, so along highway lang din naman to. Puntahan nyo na lang dito, or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para ma-assist ko kayo dun sa mga gustong bumili ng ganitong motor. So, patingin nyo, sulit nga ba ang presyo, and then yung looks nito, and then yung mga pagbabago niya, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. Ayos na ayos siya. Center stand natin. Okay. Center stand is madali lang din siyang i-center stand. Ayos. Ano mga best, no? Meron tayo rito ang available unit na Honda Click 160. Meron silang dalawang unit dito. Meron tayo rito kulay white. And then dun sa harap, dito sa side na to, pakita ko na nga sa inyo. Ito yung isa pang Honda Click 160. Ang ganda ng colorway na ito. May orange, black, and then may pagka-gray na parang blue yung datingan niya. Ayan o. Diba? Ito yun. Ito yung itsura niya. Okay, so meron tayong dalawang kulay dito. Kulay white kasi yung na-vlog natin, pero maganda kasi nagaganda na ako sa kulay white. Iba talaga yung dating niya. Ayan, so marami nagsasabi na yung bagong 125cc ng Honda Click is same daw dun sa 160. Pero tingnan nyo naman, or kayo na mag-comment kung kamukha nga ba. Unahin natin dito sa front. Ayan, meron sila parehas na brake lever, pero magkaiba yung design nila rito sa front. May Honda tayo rito, and then parang pa M-shape yung design, and then parang meron tayong maliit dito na windshield. Wala nito si Honda Click 125. Yung ating signal light, daytime running light natin dito, at yung headlight, isa sa mga sinasabi nila nakamukha daw. Siguro yung design dito same siya, pero yung looks niya magkaiba talaga. Mas matulis yung Honda Click 125 compare dito kay Click 160. Yun yung pinagkaiba niya. So titigan nyo mabuti para at least hindi tayo malito. So naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung fender. Yun nga lang talaga, kapag matte finish, dumihin talaga siya. Kapitin siya ng mga alikabok. Yun lang yung napansin natin. So may fender tayo rito, or yung extension ng front fender. And naka-single disc brake. Tokiko yung kanyang brand para sa caliper. Naka single pad caliper tayo rito. Maganda yung kanyang mugs, naka kulay brown or kulay gold. And yung size dito sa harap is 180 by 14. Ayan. So sa side naman, ito yung itsura. 'Di ba? Mas malapad pa rin yung design dito compared dun sa Click 125. So meron tayo rito ang gulay board, at dito pa rin yung ating battery. Ayan. So may side stand kill switch. Okay? So yung design niya para sa kanyang panel gauge, dito sa side na to, parang medyo hawig sila ni Honda Click 125. Ayan, pero iba yung design niya rin talaga dito sa bandang taas. Pero itong panel, parang same din sila eh. Itong looks niya rito. So, meron tayo rito signal light, yung ating keyless, o yung remote, okay. Tapos pag naka high beam, kanyang engine check, temperature, yung idling stop niya pag naka on and off, yung select and set, and yung Honda na emblem. Yung design dito parang carbon fiber finish yung datingan. Switches niya, talagang alam naman natin quality pagdating sa mga switches si Honda. Ayan, meron tayong idling stop, on and off, electric starter, lever natin dito. Ayan, naka-combi brake na rin pala tayo rito. And then dito rin sa side, smooth lang din. Meron tayong high and low, signal, busina, and then signal light. Ayan.
So pagbaba natin, meron tayong side pocket, meron tayong USB charging port dito. Yung ating remote, ito yung tsura niya. Halos same doon sa 125 na click. Okay? Dito naman, mas malalim to, yung side pocket niya. And then nakakiles tayo rito at dito rin binubuksan yung ating seat. Meron tayong utility hook dito para sa mga gamit natin na pinamili. Ayan. Sa ating upuan, meron tayong maganda at malambot na leather and then yung foam. Tapos hanggang dito sa ating OBR, maluwag. May helmet hook tayo rito. Yung ating compartment, ayan, maluwag din talaga siya. Ayan. So sa gas tank natin dito, sobrang laki din ng ating gas tank natin dito. Tsaka maganda yung design talaga nito. And yung ating grab bar matte finish na black. Ayan, ganda rin talaga yung design niya. So talagang binago lang talaga dito ay yung decals niya katulad nito, yung Honda Click na 160. Ayan, so may orange lining siya and then kulay black. Foot pegs para sa angkas. Ito yung tsura niya. Meron tayong metal dito. And sa side naman, naka ESP Plus na rin tayo rito. And ito yung panggilid natin. Ito yung design niya. At naka single shock tayo na may adjustable. Ayan. So naka drum brake tayo rito sa likod. At meron din tayo ritong parang kulay gold or brown yung kanyang paint job. Sa size naman is 120/70 by 14. Naka tubeless na rin tayo rito. At yung ating taillight, halos same sila ni 125 pero mas malaki at mas malapad yung taillight nitong si 160. Signal light niya halos same, 'di ba? Yan, meron tayong LED na signal light, taillight or yung plate light, reflector, tsaka yung malapad na fender natin. Ayan. May swing arm din tayo rito. Meron din tayo ritong goma para sa pangharang natin sa mga putek. And meron tayo ritong fender. Okay, yung tar hugger natin dito sa likod. Ayan. So, ito naman yung ating cover para sa ating exhaust. Ayan, maganda at bulky siyang tingnan. And same dito yung itsura nung radiator tsaka yung cover ni Click 125 tsaka ni Click 160. Ayan. So ayan, sa tingin nyo sulit nga bang bumili ngayon 2026 nitong Honda Click 160? Okay, comment nyo naman yan at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So ayun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Tabush.